meron namang eskwelahan na hindi nag-o-offer ng ROTC. Ang ino-offer ay yung dalawang components. Totoo ba yun na... Totoo yan, based sa aking eksperyensya at sa pagiging G9 ng Philippine Army. Bago ako naging G9 ng Philippine Army, ako ay ROTC Superintendent ng Region 3. And then naging G9 ako, sinusupervise ko ang buong Army ROTC sa buong Pilipinas. Opo. So therefore, diyan ko nakita yung katugunan doon sa tanong kanina na bakit mayroong mga eskwelahan na hindi nag-o-offer ng ROTC? Yes. Dalawa lang yan. Dalawa ang ino-offer nila, yung Civic Welfare Training Service and the LTS. Bakit kaya? Base doon sa aming study noon at sa aking eksperyensya, dalawang primary reasons. Yung unang reason dyan ay makakaliwa yung administrador ng eskwelahan. Okay. At nakokontrol ng makakaliwang grupo ang eskwelahan. At ang pangalawa ay ang pagdating sa pondo, administration ng pondo. Nung kasing ito kasing ating NSTP law, nire-require na magbayad ang mga estudyante na kumukuha ng NSTP ng 50% per unit ng kanilang mga matrikula. Yes. So, yung pondo para sa ROTC ay ang nag-administer nito ay yung ROTC office or yung ROTC commandant. Okay. With a certain percentage na iniiwan muna at pero ginagamit pa rin for ROTC utilization. Opo. However, yung pondo para doon sa CWTS at saka LTS, ang nagkocontrol nito, lahat ng pondong ito ay kinukontrol ng eskwelahan. Nako. So therefore, kaya doon sa aming pag-aaral at pagtingin sa status ng mga pondo, Opo. malalaki yung natitira doon sa tinatawag na NSTP Trust Fund para doon sa mga eskwelahan na hindi nag-o-offer ng ROTC. Okay. So, yun ang isa sa reasons na kung bakit maraming private higher educational institutions were not offering the ROTC program during those times. And siguro hanggang ngayon, meron pa rin konti. Alam mo, Kaimi, ang nagiging tanong is, dapat ba NSTP o dapat ba ROTC? Okay. Opo. Actually, linawin lang namin. Nung pinropose namin yung module, yung component ng ROTC, nitong revival nitong mandatory basic ROTC, yes, hindi namin ni-recommend na i-repeal yung NSTP. Okay. Because sa amin, sa NARAA, ang aming position is that NSTP and ROTC can go together. Complementary, ganun Complementary. Po ba? Hindi kailangang magkaroon ng conflict. No? Basta ang ini-insist lang namin is there should be mandatory basic ROTC for everybody and then you can do whatever after that. Complementary. Tama po ba? Because ang sinasabi namin, meron kasing benepisyo yung literacy training, merong benepisyo yung CWTS. Pero parang ang dating sa kwento kanina ni Sir Manolo, parang pinagbangga nitong mga makakaliwang grupo. Hindi siya dapat pinagbangga because actually, yung ROTC is an accommodation to our youths who are in school. No? Kasi ang talagang mandato ng batas, mag-create ka ng reserve force. Lahat ng mamamayan ng Pilipinas dapat maging miyembro ng reserve force. At ganito, Citizen Armed Force. Citizen Armed Force. At ganito ang magiging training. Ang training na tinatawag is yung Compulsory Citizens Military Training. Ito'y nasa batas? Nasa batas yan. Compulsory Citizens Military Training, yung tinatawag na CCMT. Okay. Ngayon, as an accommodation to our students, kung nasa eskwelahan ka, okay, yung 6 months ng CCMT, hinati-hati yan. Pinakinalat sa 2 taon, ROTC, para pagkatapos mo ng ROTC, kaparehas ng nagtapos ka ng CCMT, yes, candidate sundalo ka for all intents and purposes, you are ready to respond, you are ready to augment our regular force. Yun yung intent ng constitutional provision na basihan nung ROTC. So hindi dapat tanungin ROTC ba o NSTP ba? Because ang kailangan ROTC muna para doon sa, kasi batas na yan eh. Opo. Mandato na yan nung 1991 pa yan iniutos. Yes. Hindi lang na-implement.